Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng Pilipinas o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po mga tambay, napakarami po nating isa lang po pala kukomentohan natin mga kabayan. Ito po si Pastor Kibuloy at ito po ang Bagong Pilipinas, ang Pangulong Marcos. Nito pong nakaraan po nilang proclamation rally po na ginawa po saan po? Sa bayan niya po sa Ilocos Norte. At napakarami niya po ritong pinasabog at pinatamaan directly mga tambay sa mga kandidato po ng dating Pangulong Duterte. Meron po dyan na pinag-deliver lang daw po ng suka at sinabi po na talagang nabigyan na po ng candidacy o na maging senador o makapag-file ng candidacy. At ano pa po, binanatan niya rin po ang issue po ng pandemya. Di ba? Binanatan niya po ang issue ng pandemya na pinabayaan daw po mga Pilipino at pinagsamantalahan daw po at nagnakaw daw po ng sako-sakong pera ang administrasyon daw po di umano ng dating Pangulong Duterte. At pati daw po ang ginagawa raw po ng China ay binanatan niya rin. Nangyari po daw yun sa panahon po ng dating Pangulong Marcos na naagawan daw po tayo ng maraming isla at talagang binobomba raw po ang ating mga mangingisda at pati daw po mga huli ay inaagaw pa. Totoo po ba yun? Alam naman nating hindi. Mapayapa po ang China at Pilipinas at nakuha po sa magandang usapan. Nung panahon po ni Pinoy, ang napakarami po yatang naagaw na isla. Di po ba? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, nada. At naging mapayapa ang ating mangingisda. Sa panahon lang po niya gumulo. Alam naman po natin yun. Di ba? Nagkaroon na po ng mga issue. Kasi nga po, nawala na po, naiba na po ang kanyang foreign policy, ang Pangulo. Di ba? Nilabanan niya na po. Parang wala na po siyang kapitbahay. Mga kababayan, di ba? Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, wala siyang favoritism. Lahat po ay pantay-pantay. Halos ang pagtingin niya sa mga kapitbahay natin. Ngayon po kasi sa panahon niya, may favoritism na po yata siya, mga kabayan. Di ba? At binanatan niya rin po. Marami po siyang binanatan di ba? At ito po ang pinakamatinding banat niya. Hindi pa po nakakasuhan si Pastor Kibuloy. Wala pa pong hatol, Hindi pa nahatulan, usapin pa sa korte yung mga bintang na sinasabi po. Pero binanatan niya na po ang Pastor Kibuloy. At sinabihan niya pa po na parang bulaang propeta raw po ang Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin ang presidente ng bansa na may issue po na droga, mga katambay. Pakinggan po natin. Tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda. Ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Ayan po mga katambay. Tayo ngayon. Binanatan niya rin po, di ba? Ang Pastor Kibuloy, mga tambay. Mga kababayan. Yung usapin pa sa korte, pero talagang matindi po ang banat, talagang hinatulan na po ng Pangulong Marcos di umano ang Pastor Kibuloy, mga tambay. Ibang klase ang Pangulo. Ang sabi ng mga Pilipino, mukhang marami po yata daw natira ang Pangulo at sobrang tapang ang Pangulo, lalo po sa kanyang speech. Napakagaling po mag-speech ang Pangulo. Sa salita ay maasahan mo ang Pangulo, pero sa gawa, zero daw. Sanay na sanay lang daw po mangako ang Pangulo, mga tambay. Sa sobrang tapang pong bumatikos ng Pangulo,
dito po sa kanila pong rally. Sobrang tapang, binatikos po ang dating administrasyon po at pambato po ng dating Pangulong Duterte na mga pinutusan lang pong mag-deliver ng suka o bumili ng suka. Mga katambay, pati ang Pastor Kibuloy ay talagang pugad daw po ng pugad ng kasamaan at sinasabing bula ang propeta at sinasabing yung mga krimen niya, lalo pag lapastangan sa mga kababaihan, mga tambay. At nananatili po itong kaso at wala pa pong desisyon ng korte. Ang tanong po natin, mga kababayan, sa inyo po ba, ano po ba issue? Pugad po ng ang Malacanang daw po, di umano ay pugad daw po ng mga durugista. Di umano at nakakapasok pa ang droga sa facility ng Malacanang, mga kabayan. Di umano. Totoo po pala yun. Dahil nabalita po yan na nakapasok po, di po ba? Pumutok po sa balita yan dahil mismo ang Executive Secretary Bersamin na nagpatotoo niyan na may nakapasok nga raw pong droga sa Malacanang sa facility at nahuli naman daw po ng mga PSG. Totoo naman. Pero, ang Pastor Kibuloy, ibalik tanaw lang natin, mga kabayan, di ba? Talagang nung talagang mabahong-mabaho pa sa taong bayan ang Marcos, di ba? Dahil ano po ba history nila, di ba? History po nila sinusuka po ng taong bayan. Loyalist po ang hindi lang po sumusuka o sinusuka sila, mga loyalist. Pero majority po ng taong bayan nung maganap po ang EDSA, di ba? Nung maganap po ang EDSA, talagang sinusuka na po ang pamilya nila, di ba? Dahil nandiyan po ang pagiging diktador, napakarami pong human rights na sinasabi po na ginawa na paglabag, lalo po ang napakaraming kinitil na buhay. Kaya nga po nabuo ang grupo ng CPP, NPA, NDF dahil nga po dito sa kanyang isa po yatang dahilan ng kanyang ama, di po ba? Yan ang history. At napakabaho po ng pamilya niya. At ang isa po, lalo po nung dumating na po na siya po ay nagpapabango na at kailangan pong manalo bilang Pangulo, di ba? Dahil tumakbo po siyang Vice President ay hindi po siya nanalo sa dating Vice President Leni Robredo. Olats po siya. Kaya nga po, puspusan po ang ginawang panliligaw. Ibinabalik lang po natin. Panliligaw po ng kanyang ate, ang Manang Aimee, at pati po ang adeng na Pangulong Marcos ay puspusan po ang panliligaw para po makuha lang po ang matamis na oo na samahan siya bilang unity team at mag-step down bilang Vice President na lamang na samantalang gusto ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na tumakbo siyang Pangulo ng bansa. Sa kabila nun, nanaig po ang puspusang panliligaw ng ate o ni Manang Aimee, Senadora sa Vice President, mga kababayan. At sino lang po ba, mga kababayan, ang istasyon? Sinong istasyon lang po ang tumangkilik sa kanya nung panahon po ng kampanyahan? Sino lang po? Halos lahat po ng istasyon ay kalaban niya ang mainstream media. Halos, hindi naman po lahat. Halos malalaking mainstream media ay nakasuporta po yata kay President na tumatakbo po na presidente na si Leni Robredo. Di po ba? Di po ba? Tanging istasyon lang po na SMNI na pinasarapan nila ang tumangkilik at sumuporta po sa Pangulong Marcos. Di po ba? Siya lang po ang istasyon ni Kibuloy. At si Kibuloy lang din po, ang istasyon lang din po ni Kibuloy, ang tanging istasyon na lumalaban po sa mga terorista, sa CPP, NPA, NDF. Nilalabanan niya po ng kanyang istasyon. May mga programa po sa kanyang istasyon na kinukundina ang masasamang gawain po ng CPP, NPA, NDF at lalo po ang grupong Makabayan Black. Di po ba? At yung istasyon niya rin po ang nagpapahayag, nag-expose sa mga Pilipino ng mga korupsyon sa gobyerno. Di ba? Nilalabanan nila ang korupsyon ng kanilang TV station.
May programa po sila. Di ba? Kaya nga po nalaman natin doon, yung mga extraordinary ng speaker na pinaputok po sa SMNI at sa natuklasan po ni Sasot Rogandos, yung issue po ng confidential ng extraordinary fund, at doon din po natin natuklasan sa SMNI yung issue po na napakatagal na panahon na wala po pala silang mga resibo na binibigay halos sa COA. Certification lang po. Di ba? Liquidation by certification lang po. At doon din po natin nalaman sa SMNI na walang mga public hearing. Ang kanilang ginagawang budget, ang hinahawakan nilang budget sa atin. Yung hinahawakan nila. Di po ba? Pumutok po. Yung mga sikreto po nila, lumabas po sa SMNI, sa balita nila. Di ba? Lalo-lalo po yung mga extraordinary travel fund. Gaano kalaki ang travel fund expenses ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Di po ba? Diyan po. Tapos, pati po issue ng droga na pinaputok po ni Cathy Binag, diyan din po halos pumutok sa SMNI. Yung issue po na gumagamit ng droga. Ano po ang nangyari? Mga kabayan? Ayun po. Nag-umpisa na po ang pamumulitika, na demolition job na po. Ang Kibuloy, pati ang kanyang istasyon, ay napasara na po, mga kabayan, na mukhang natanggalan na po yata ng prangkisa, mga katambay. Ganon po ang nangyari. At yung sinasabi po nga ng mga Pilipino, nawalan po daw ng utang na loob din sa Kibuloy ang Pangulong Marcos. Kasi ganon, aasahan pa ba natin yan? Kung sa mga Duterte nga, wala siyang utang na loob. Pinalibing ang ama mo, dahilan sa pagpapalibing, isa sa pinakamalaking pabor ang ibinigay sa'yo na maipalibing ang iyong ama na mahigit 30 years na hindi na ilibing yata. Di ba? Tapos, ipinanalo ka na hindi ka nga manalo ng Vice President, ipinanalo ka ng isang Sara Duterte, Pangulo pa. Pero, hindi ka rin tumanaw ng utang na loob sa Vice President. Ang iginanti mo pa, patong-patong na gawa-gawang kaso na nababasura, at ang usapin po na gawa-gawang issue ng confidential fund at ng budget daw po ng Office of the Vice President, kasama na ang pagiging secretary niya sa DepEd, pati budget po doon. Di ba? Yan po ang napala po. Yan ang napala ng isang Kibuloy at ng Vice President at dating Pangulong Duterte sa isang presidente na marunong lumingon at tumanaw ng utang na loob sa nakatulong sa kanya. Di ba? Dahil kung talagang wala kayong tinatago, bakit mo bibigyan ng problema bakit mo idadama yung istasyon? Ano lang po natin. Idadamay mo yung istasyon na nag-e-expose ng mga kasamaan, di ba? Mga terorista, mga drug lord, droga, krimen, korupsyon. Pinasara mo. Tangi yung istasyon niya lang ang lumalaban sa droga. Di ba? Sa mga drug lord, sa korupsyon. Di ba? Pinasara mo pati sa mga terorista. Ano ibig sabihin mo? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka anti-droga, anti-terorista, anti-korupsyon. Ano ka? Pro-korupsyon, pro-droga. Di ba? Nakakalungkot lang po. Ngayon, ano nangyari po kay Buloy? Sinampahan po, pati po yung mga kaso niya na na-dismiss na daw po yata, ay nabuksan po ng DOJ. Ngayon, nililitis na po siya, mga tambay. Yung mga kaso, hindi pa po tapos at wala pa pong wala pa pong binibigay na desisyon na final o pinali na ang Korte Suprema, pati ang Korte, wala pa po, hinihiring pa. Pero pagdating po sa Pangulong Marcos, ay talagang may hatol ka na, hinatulan ka na yata, mga tambay. Pero kung ang Kibuloy naman na magsasalita, baka lalong masaktan po ang Pangulong Marcos, mga kabayan. Kung pwede pa po siyang, kung pwede pa siyang hingan ng interview, pero hindi naman po siya mahingan ng interview kasi nakakulong po siya. Di ba?
Kung ang Kibuloy po, ang sasabihin ay magpa-drug test ka muna, Mr. President. Linisin mo muna ang pangalan mo. Kung ako, pinagbibintangan mo ng mga kung ano-anong mga bintang na ako ay rapist at marami akong ginahasa, samantalang ikaw, ilinisin mo muna ang issue mo sa droga, mga kababayan. Ngayon po, panahon ng politika, mga kababayan, na pagkukwentuhan po natin, komento ko po, panahon po ng politika, sa tingin nyo, mananalo't makakakuha ng boto ito, ang Pangulong Marcos, samantalang 100% nung siya'y kumakampanya, Bagong Pilipinas, nakuha nila ni Vice President ang 100% ng miyembro ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, at ang puwersa ng Mindanao, napakalaki po ng puwersa ng Mindanao. Hindi ka mananalo pag hindi mo nakuha ang Mindanao at ang Cebu. Ang Bisaya. Pag hindi mo nakuha ang suporta ng Bisaya at Mindanao, olats ka. Walang nagpapanalo na kandidato sa national na Luzon lang aasahan mo. Bakit? Kung lalagyan mo ng logic, hindi naman po lahat ng nakatira sa Luzon ay taga Luzon. Napakarami po dyan, Bisaya at taga Mindanao. Sa tingin nyo, hindi makakakuha ng boto dyan si Kibuloy sa Luzon? Makukuha niya na nga yung boto. Solo niya. Meron na nga siyang solidong boto. Meron siyang miyembro na hindi yata bababa sa 7 milyon ang kanyang miyembro. Diyo ba? Meron na siyang antimanong puhunan. Samantalang ang ini-endorso ng Pangulong Marcos, wala pang puhunan. Nawala pa yung puhunan nila kay Kibuloy. At mawawala rin yata ang puhunan nilang boto sa Iglesia ni Cristo. Di mo ba? Kasi ang miyembro yata ng Iglesia ni Cristo ay hindi yata bababa sa 8 milyon, mga kababayan. Di ba? Pinulitika mo ng pinulitika ang Kibuloy, pati po yata ang gustong mangyari na Iglesia ni Cristo na wala pong kapayapaan ang gusto at itigil na ang impeachment pero tinuloy pa rin nila. Sa tingin nyo, makukuha nyo rin ang suporta ng Iglesia ni Cristo? Pangulong Marcos? May issue nga po kayo ng droga. Di po ba? At ang puwersa po ng Kibuloy na ginigipit po yata sa panahon po yata ninyo, yung kaso po ay na-dismiss na, nabuksan po yatang muli. Di umano. Sa tingin nyo ngayon, ini-endorso nyo ang inyong pambato sa senatorial at sa Congress. Di ba? Mga congressman, ini-endorso nyo yan. At yung sinasabi nyo, magmula sa baba, kompleto ang inyong mga pambato. Magmula sa baba, hanggang kapitan, hanggang konsyal, hanggang senatorial. Sa tingin nyo, yung mga issue nyo ng korupsyon, di umano, at issue nyo ng droga, ay magugustuhan ng taong bayan. Ang makakagusto lang sa inyo ay yung mga nakikinabang at mga korap na politiko at yung mga bayaran sa social media. Yan lang po ang makukuha nyo. Isama na po natin ang mga makakaliwang grupo. Idagdag na rin natin ang mga media, di umano. Hindi naman lahat ng media. Kaya po yung sinasabi po natin, good luck. Good luck na lang po sa inyo, Mr. President, lalo sa pambato nyo. Yung sinasabi nga natin, ginawa nyong panggigipit o sinasabing ginipit daw po ang Kibuloy, di umano. Yung binigay sa inyong pabor ng Kibuloy, ang kanyang istasyon na gamit, napakinabangan nyo. Pero ano ang napala niya sa inyo? Naipakulong, naipasara o nawala ng prangkisa ang kanyang istasyon. Na ito po'y dahil sa ibalik tanaw lang natin. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nakatulong po yung istasyon niya di ba? Lalong-lalo na po sa CPP, NPA, NDF. Di po ba? Yung istasyon ni Kibuloy, nagamit po yan laban sa mga terorista. Di po ba? Napakalaking pakinabang po yan. Pero pagdating po kay Pangulong Marcos, ayaw niya po nung ganong style ng istasyon ni Kibuloy na lumalaban sa korupsyon, sa droga, at sa terorista. Magkaiba po kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po kasi nakita naman natin, laganap ang korupsyon, droga, at nagbabalikan na naman ng mga terorista sa ating bansa. Di po ba? Magkaiba po.
Opposite na opposite po ang dalawang pangulo. Kaya dito po yung sinasabi natin, sa ginawa po nyo yan, excuse me, pinulitikan nyo na po at binanatan nyo na po ang Pastor Kay Buloy. Araw po at panahon ng halalan, napaka-importante po ng botante. Di po ba? Ang botante po ang nagpapanalo. Hindi po kaya magpanalo ng mga politiko. Kahit makuha nyo po ang lahat ng politiko na sinasabi nyo kompleto kayo, magmula sa ground hanggang sa taas, meron kayong pambato. Never magpanalo yan. Iilan lang po ang bilang yan. Hindi pa po makakaisang milyon yan. Ang kailangan po para manalo ay hindi po bababa sa 15 million. Di umano. Tapos yan lang aasahan mo. Ginalit nyo po ang taong bayan. Napakarami yung issue, lalo droga, korupsyon, issue. Di ba? Wala kayong pagtugon, lalo sa problema ng bansa, kahirapan. Nag-iisa na nga lang ang iniintay ng taong bayan, yung pangako nyong 20 pesos na bigas. Nalagay na po, naipako na. Natangay na po ng baha. Nilipad po ng malakas na hangin ang 20 pesos na bigas. Mga kababayan. Ngayon, ano po ngayon ang aasahan nyo? Yung sinasabi po ni Kamanong, ano pa ang aasahan nyong boto sa miyembro ni Kay Buloy at miyembro na Iglesia ni Cristo at sa mga taga Mindanao? Nahandyan pa ang mga kababayan nating Muslim. Galit na rin po sa inyo, karamihan dyan. Mga kababayan nating Muslim. Di ba? Sa tingin nyo, makakuha po kayo ng maraming boto dyan sa mga kababayan nating Muslim. At hindi naman lahat ng kababayan nating Katoliko ay solidong makukuha ang boto. Watak-watak po. Di mo ba? Ang napaka-importante po, magpapanalo sa politiko, isa na po yan, mga reliyon. Katulad ng Iglesia ni Cristo, yung kay Buloy, yung kay OG niya, yung Kingdom of Jesus Christ, di po ba? At marami pang reliyon. Di po ba? Never magpanalo ang politiko. Never magpanalo ang napakaraming alyansang politiko. Hindi kaya magpanalo na alyansa. Ang kailangan mo, grupo. Katulad ng mga sekta na Iglesia ni Cristo, kay itong Kingdom of Jesus Christ at marami pang sekta. At syempre, kasama rin po ang reliyon na Muslim. Di ba? At syempre, ang majority po, makuha mo Mindanao at Bisaya. Kasi ang Luzon, napakarami pong kandidato dyan sa Luzon. Mag-aagaw-agawan pa sila riyan sa Luzon. Napaka-importante ng Bisaya ang Mindanao. Ngayon, gising na po ang mga taga Mindanao. Gising na po ang mga taga Bisaya, Mr. President. Ganon din po ang mga taga Luzon. Dahil unang-una, takot na takot po kayong magpa-drug test. Takot na takot po kayong magpa-drug test sa hamon po ni Atty. Vic Rodriguez, yung follicle hair drug test. Takot na takot po kayo dyan. Ano po isipin po ngayon ng mga botante? Ang nag-iendorso sa mga kandidato ng Bagong Pilipinas ay takot magpa-drug test. Paano natin iboboto ang iniendorso ng Pangulo na takot sa drug test? Makakakuha po ba ito ng boto sa matitinong tao? Nada. Makakakuha lang ito ng boto sa mga drug addict, drug lord, mga korap na politiko. Diyan, sigurado, solid kayo. Pero sa mga matitinong tao, mamamayang Pilipino, malabo kayong makakuha ng boto. Lalo-lalo na sa grupo o sekta ni Kay Buloy, saka sa Iglesia ni Cristo. At sa mga Muslim nating kababayan, malabo kayo sa sabaw ng pusit ngayon. Komento na inyong lingkod. Good luck na lang po, Mr. President. Yung sinasabi nga po ng mga kababayan, napakarami daw po ninyo yatang natira. Hindi natin alam kung ano po ang tinira. At napakatapang daw po ninyo sa inyong speech. Diyan po sa inyong proclamation rally. Hindi po kaya napakarami nyo pong ininom na juice. Mukha pong nasobrahan po yata kayo sa juice.
Mr. President, at napakatapang nyo. Pero pagdating sa pagpapadrug test, ay wala po yata kayong tapang, mga kababayan. Good luck na lang po sa inyo, Mr. President. At good luck na lang po sa mga pambato nyo, lalo sa senatorial. Kinalaban nyo po lahat at hindi po kayo nagpakita ng tapang sa drug test. At hindi rin po kayo nagpakita ng tapang sa pagsugpo ng korupsyon, pagsugpo na illegal na droga, pagsugpo sa mga terorista, pagsugpo sa mga kriminal. Wala po kayong tapang dyan na nakita. Kami, mga Pilipino, hindi namin nakita ang tapang nyo dyan. Bagkus, lumago ang korupsyon, di umano. Lumago ang droga, dumami ang mga addictus, lumago ang krimen, at lumalakas ang mga terorista, mga kababayan. Pero, ang ginawa lang po natin sa 3 taon, number 1, kasama ang institusyon ng Kamara at Senado, tutukan ang pamilya Duterte. Trabahuhin ang pamilya Duterte. Nasama pa si Bantag, nasama pa si Tebes, nasama pa si Pastor Kibuloy sa mga tinutukan. At hinahanap na rin po dahil tinututukan din po sino? Si Attorney Roque. Yan po ang mga legasiya na tinatanim po sa Pilipino ng bagong Pilipinas. Pamumulitika. Good luck na lang po dahil panahon ng politika. Good luck na lang po sa inyong mga kandidato. Paano po sila ngayon tatayo, ang mga senador? Paano makakakuha ng boto sa Iglesia ni Cristo, sa mga Muslim, at dito po sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy? Sayang, malaki na pong puhunan ang nawala. How many millions na ang inaasam-asam ng mga senador na makuha ang tiwala ng sekta? Sayang, na zero pa. Maraming salamat po, mga kabayan. Wala po tayong magagawa. Nagkaroon po tayo yata ng Pangulo di umano na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nada. Dahil di umano, may sakit po siyang stiff neck. Hindi po makalingon. Hirap na hirap po makalingon sa kanyang pinagdaanan at pinanggalingan. May sakit pong stiff neck yata ang Pangulo. Kaya hindi po makalingon. Thank you po sa mga nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Good luck na lang po mga senador na pambato ng may issue na droga na Pangulo. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.